Yan o. Take 2. Narito ang 5 dahilan kung bakit mahirap maging isang real estate sa Pilipinas. Una, mataas na kompetisyon. Siyempre, marami mga real estate agents na nagagawan sa iisa. Imagine mo, iisang kliyente. Nagpapahirap sa pagkuha ng merkado. Okay? So, number 2, lack of fund. Kailangan ng puhunan ang pagsisimula ng negosyo. Alam naman natin yan. Tulad dito sa real estate, mula sa marketing hanggang sa lisensya na maaari magpahirap sa isang bagong ahente. Again guys, may tinatawag tayong sales fund. Hindi po ito pangbayad ng electricity, pangbayad ng tubig. Ikaw na pong bahala umintindi kung ano yung tinatawag na sales fund. Number 3, pagbabago ng batas at patakaran, diba? Ng gobyerno. Siyempre, ang mga regulasyon sa real estate ay madalas nagbabago-bago yan. Kasi, so malalaman nyo rin yan kasi before, magkakaiba ng batas yan, especially sa VAT, turnover, etc. Marami. So, nangailangan niya na matinding update bilang isang ahente para makasunod at makapagbigay tayo ng tamang information o impormasyon sa ating mga kliyente. Number 5. Number 4 pala muna tayo. Number 5. Kailangan ng malawak na kaalaman. Ang pag-aaral ng merkado, hindi dapat maging eksperto ka dyan sa iba't ibang aspeto. Aray ko! Kasi unang-una, tulad ng financing legalities, kailangan mo yung pag-aralan. Yung market trends, kailangan mong pag-aralan yun. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo dito, mag-aral ka. Aray ko! Flexible time. Ang pagpasok sa real estate ay nangangailangan ng flexible time, na flexible na oras. Kadalasan nagre-resulta ito ng mahabang oras sa pagtatrabaho at konting oras para sa pamilya at pahinga. So, kahit thumbs up na lang, pwede na yun. Pero yun nga, gayon pa man, worth it ito dahil mataas ang potensyal sa ating mga kita, personal growth at pagbuo ng mga network at relasyong pangnegosyo. Again, pag-isipan mong mabuti kung papasok ka sa real estate. Bye!